Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay, ito pong mga binunyag po ng ating soldiers, ang ating po mga marine, mga kababayan, ito pong mga tauhan ni Saldico at syempre po ni Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, mga kababayan. Ayon po sa kanila, ay nagdi-deliver daw po sila ng pera sa Comelec. Unbelievable. Comelec at may mga mali-malita sa Comelec delivery at tinatawag na basura kasama ang Senado, Kongreso at ang maiingay sa Kongreso at ang mga executive official kasama rin ng media, mga kababayan. Ang tinatawag na matatakaw daw po. Matatakaw. Grabe, no? Grabe po, mga kababayan. Ito po, nabunyag na po sila. Unti-unti na pong nabubunyag po ang ginawa po nilang kawalangian at pagnanakaw sa pera ng bayan di umano. Umpisahan po natin, mga kababayan. Ibalik-balik po natin lagi. Lagi po natin ibalik dito po sa mga magnanakaw na ito. Nakala mo pang sila pa ngayon ang makakapal na muka na kung pabagsakin nila ang mga Duterte, na akala mo ang mga Duterte ang mga magnanakaw. Yung pala, magkakasabwat pala sila umano kasama ang media, mga kababayan. Hindi naman po lahat ng media. Marami pa naman po matitinurihan kahit papaano. Umpisahan na po natin. Ano ba sasabihin natin? Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa Comelec, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Tama. Yung anomalya po sa Comelec, as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine lag na ang paliwanag ng Comelec noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng Comelec. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliveran. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-malitang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment?
na sasabihin nagtanim sila. Pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Yan po mga tambay, grabe po, di po ba? Ibinalik po natin muli ang grabe pong korupsyon, mga kabayan, sa executive, sa legislative, pati sa COMELEC. Mga kabayan, legislative, executive, at COMELEC, at mga media, mga kababayan. Nakita nyo po katindi ang nangyayari po sa ating bansa. At kamusta na kaya Tito Soto? Tito Soto, o Senator Lacson, lalong-lalo na yung mga hindi yata nanalo sa COMELEC, mga kabayan. Ito po mga kabayan, ang mga listahan po, ito po mga kabayan, ang listahan po ng mga congressman, senador, mga kabayan, mga congressman, ito po, mga congressman na may ingay po mga kabayan. Ayan po, ito po, babasahin po natin ang listahan po ng mga congressman, mga kababayan. At meron pang naging senador na congressman. Marami po pala ito, mga kababayan. Yung mga maingay, ito po, ilan lang po ito sa listahan na may affidavit po ng mga Marines na pinalabas po sa social media, mga kababayan. Ayan po. Yan po, mga kababayan, yung nilistahan ng mga pangalan ng mga mambabatas na tumanggap di umano ng mga maleta ayon sa affidavit na mga ex-marine isinapubliko sa social media. Ano po yan mga kabayan? Ayan po. Ano po, sa pangunguna po ni Abante! Mga kabayan, siya po yata ang nakinabang sa COMELEC. Hindi po nanalo, mga kabayan, pero nadeklara pong panalo. Si Abante ang nangunguna. Mga kabayan, sumunod si Adyong. Si Adyong po, mga kabayan, mga talamak po ito at gustong-gusto pong ma-impeach ang ating Vice President. Unahin po natin si Abante Benny, si Adyong Zia, si si Alvarez, na House of Alvarez Jose, at si Ang Jojo, si Baronda Juliana, at si Barbers, alam naman natin ito si Ace Barbers, si Bernos Ching, si Brosas, ito po yung mga Makabayan Black, si Brosas Arlene, si Castro Franz, si Chua Joel, alam na po natin yan, si Delipe Manix, si Delima Laila, at si Dan Fernandez, mga kabayan, yung artista, mga kabayan, si Garin, si Janet Garin, ito po yung, di po ba, yung nagkaroon po ng Dengbaksya, si Garin, si Gonzales, si Dong Gonzales, si Konghun, mga kabayan, si J. Konghun, si Luistro, mga kabayan, si JB Luistro, mga kabayan, kasama po si JB Luistro, hindi po ba? At sino pa? Si Manuel Raul, si Raul Manuel, mga kabayan, at siyempre po si Sandro Marcos, si Ortega, si Paulo Ortega, at si Paduano. At siyempre, hindi mawawala po ba dyan si Kimbo, Estela Kimbo, at si Martin Romualdez, at si JJ Suarez, at siyempre po si Bendalo. Si Bendalo po ay kasama po, si Tulpo Erwin, ay kasama raw po sa mga masisiba sa maleta, mga kababayan. Yan po ang mga iilang congressman, mga kababayan, na isinapubliko po ng mga ex-marine sa social media, mga kababayan. Si Abante, si Adyong, si Alvarez, si Ang, si Beronda, si Barber, si Brosas, si Bernos, si Castro, Chua, si Dalipe, si Delima, si Fernandez, unbelievable, si Garin, si Gonzales, si Konghun, si Luistro, si Manuel, si Marcos, si Ortega, si Paduano, si Kimbo, si Romualdez, si Suarez, at si Tulpo. Mga kababayan, hindi po ba matatakaw sa maleta? Bukod po sa maleta, ay malalaki pa ang mga insertion po di umano ng mga demonyong yan, di umano. Hindi po ba mga kababayan? Isang damukal na pera po, maleta,
Ang lalaki pa ng insertion, mga budget ay bilyon-bilyon. Kaya po walang nangyari po sa ating bansa. Puro pagnanakaw po ang naging issue. Puro skandal, korupsyon. Mga kababayan, ang kawawa, si Juan de la Cruz. Binaon tayo sa utang, tayo ang magsasakripisyo, magbabayad, samantalang sila nagpapasasa sa pera pa ng buwis, utang! Unbelievable. Tapos papatayin tayo sa buwis. Panay buwis, tataasan ng buwis, kung ano-ano mga buwis ang pag-iisipin. Para mas marami yata silang manakaw, umano. Kaya pala sa sobrang ingay nito, napaka-iingay ng mga senador. Di po ba? At ang mga senador at si Tito Soto. Kaya pala gigil na gigil ma-impeach si BP Sara. Mukhang nasasama rin yata sa maleta. Pati ang COMELEC. Unbelievable. Kaya pala, napakarami di umano nanalo na hindi naman binoto ng taong bayan. Yung pala, marami palang nadi-deliver umano dyan ayon sa ating mga marin. Mali-maleta pala dinadala sa COMELEC. Kaya pala, di umano, napakaraming nanalong politiko na hindi naman binoto ng taong bayan. Kaya pala! Di po ba? Kaya po mga kabayan, wala talagang lihim. Lalo kung napakabaho at napakasama na hindi mabubunyag. Kaya nagpapasalamat po tayo dito sa ating mga bayaning marin. Dito po sa mga marin, sa ating mga soldiers, itong mga ex-marine ay talagang nahandun po yung dignidad at sinasabi pong ito po yung makabayan. Dahil kung hindi po ito makabayan, pwede na po nilang tapalan ito. Ito pong mga ex-soldier na ito, itong marine, kung ito po ay walang paninindigan at masisilaw sa pera, kaya po nilang tapalan yan para manahimik na. Yang 18 soldiers na yan at marami pang batch na susunod yan, kung yan po ay walang paninindigan at hindi makabayan, mga kababayan, sa tingin nyo, hindi nila nasuhulan yan? Di po ba? Matagal na po nilang pinatahimik yan. Sa tagal na po ng issue ng flood control at ng korupsyon, kung yan po ay walang prinsipyo, yung mga soldiers natin na marine, matagal na po nilang natapalan yan kung mga mukhang pera po yan. Kung yan po ay mukhang pera, matagal na po nilang napatahimik yan dahil sa pera. Kaya nga lang po, mukha yatang hindi nila kayang silawin sa pera itong mga marines, itong mga soldiers natin. Hindi po ba? Kahit po napakaraming pera ang dinideliver nila sa mga politiko, kasama ang media, meron pang kaparian, kasama pa si Trillanes, hindi ba? Lalong-lalo sa Malacanang, mga senador, kamusta na Tito Soto? COMELEC, at marami pang iba, kasama ang media. Kamusta na kaya yung tagapagsinungaling sa Malacanang? Magkano kaya natatanggap ng tagapagsinungaling? Di umano. Ilang maleta kaya nakuha nun, mga kababayan? Nakita nyo po isang damukal na congressman, nagigil pabagsakin ng mga Duterte. Gigil na gigil, ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba? Dahil nga po, lahat pala sila involved di umano sa korupsyon. Kaya ayaw nila makabalik ang mga Duterte dahil malilintikan pala talaga sila. Mga kababayan, halos lahat involved. Pati ang nagpatapon sa dating Pangulong Duterte, pati yung lumilitis na ICC ay involved din sa korupsyon. Kasama rin sa $2 million. Ang tanong, yun lang bang naibigay doon? Di po ba? Allowance pa lang nila yon nung pumunta sa Pilipinas. Hindi kaya? Allowance pa lang yun, $2 million ng ICC. Wala pa yun yung talent pinon. Hindi kaya? Umano? Allowance 2 million nung pumunta sa Pilipinas? Paano pa? Nung hinatid na ron ang dating Pangulo na kidnapping ang lumabas. Di hamak na mas malaki. Dahil lilitisin mo na. At hindi mo na pauwiin sa Pilipinas. Hindi kaya? Mga kababayan, ganyan po kasistematic ang ginawa po ng mga magnanakaw sa ating bansa. Mga ganid, mga sakim, mga walang budhi,
nagpakasama na di umano ang mga demonyong yan, mga kababayan. Yan po, at marami pa pong ibubunyag yan, mga kababayan. Hindi lang naibunyag na po nila, ang ginawa po nila mga delivery na pinatotohanan po nila, sinasabi po ni Gutesa na naipit na po si Gutesa, at syempre po inipit na rin nila si Saldico. At ngayon, tingnan po natin kung iipitin din nila ang mga Marines, ang ating mga soldiers, na mas marami pang lalabas ayon po sa kanila. Mas marami pang lalabas. Isang batch pa lang ito. At marami pa silang ibubunyag na kanila pong dinideliveran ng maleta na basura, mga kababayan. At dito po sa mga congressman at senador na maiingay, kaya pala maiingay, gada hearing, gada buka ng bibig, may kapalit palang basura ng maleta. Basta binakbaka mo ng binakbaka ng mga Duterte, pinulitika mo, mas maraming maleta umano ang matatanggap mo. Hindi po ba nakita po natin yan? Kaya pala, ang Quadcom at ang Tuadcom, sobrang ingay. Pagdating sa mga Duterte, yung pala, busog na busog pala, umano. Sa maleta, ang mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po sa ating mga Marine. Mabuhay po kayo sa ating po mga soldiers, sa ating mga Marine. At ang taong bayan po, ay ang suporta po ay nasa inyo. At kasama po ang mga dasal namin. Patuloy po kami magdadasal at mananalangin na kayo po ay maingatan at gabayan para sa katotohanan na labanan at supuin ang napakatagal na pong dekada na po na mga magnanakaw na mga politiko lingkod bayan sa ating bansa. Katulad po, mga kabayan, meron pang naisingit na Amerikano na magnanakaw rin pala di umano ang lahi na nila Sylvester, sila Bendalo. Kaya nga po yung pumutok na issue na sangkot sa insertion at mga sobra-sobrang budget na nakuha, yung kanilang party list, di ba? Pinupuruhan nila yung kasama nila na siyap, kasama nila sa party list. Imposible naman hindi ka maanggihan at maulingan. Hindi po ba? Kaya po lahat ng maiingay at galit na galit sa mga Duterte at nagpapabagsak sa mga Duterte, lumabas na po ang karma nila. Na-karma na po sila, mga kababayan, dahil sila pala ang matatakaw sa pera. Kaya po ang tawag sa kanila ng mga Marines, matatakaw sa pera, mga kababayan. Thank you po sa gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers, saka sa mga nagpapatuloy po na mag-subscribe sa inyong lingkod. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po, mga kababayan, yung ating pong mga kababayan na nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo lahat. Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Norma Garcia, Jesus Valdepena, si Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, si Bei Chichioko at si Kingston ng Hong Kong. Excuse me po. At syempre po, mga kabayan, ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung dasal po natin, mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo na maingatan po. Isama po natin sa mga ating mga dasal ang ating buong sambayanan. At syempre po, ang ating mga soldiers na Marine ay maingatan po. At ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kabayan. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po at tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!